si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas at ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Hindi po pagtataguyod. In fact, pagtataguyod. Iba ang pagtatago sa pagtataguyod. Sa totoo ba naniniwala kayo na dahil lang sa sweldo, kung totoong umiiwas si Bato, kung totoo, which is not true, no? Pero kung totoong sumiiwas siya, palagay nyo ba sa liit ng sweldo sa Senado, lilitaw siya dahil lang dun sa 200,000 mahigit na sweldo? Maliit naman yan para sa mga senador. Di ba? Eh, kumbaga, real talk lang tayo. Kung totoong magtatago ka, maaakit ka ba ng 200,000? Hindi naman. Di ba? Attorney, meron po ba kayong opinion dun sa bagong panukalang batas ni Sandro Marcos na no work, no pay para sa mga manbabatas daw po? Eh kasi ang para sa akin, yung no work, no pay is actually a labor code concept naman. Sa makatwid, tama naman yan in concept. Pero tulad nga ng sinabi ng maraming vloggers, kung gagamitin na rin natin ng labor code, no work, no pay, ilagay na rin natin yung mandatory drug testing. Yes. No negative result, no pay, no work dapat. Kasi ginagamit natin labor code concepts eh. Yung no work, no pay is a labor code concept. Eh pati naman yung drug. Kayo ba, nagtrabaho na kayo na Yes. kahit ito? Mayroon bang mandatory? Mayroon. Drug testing. Dapat, lahat din yan na. Baka every 6 months eh. Oo, Attorney, every 6 months. isa rin po sa nakikita ng mga taga-suporta natin na ginagamit daw yung no work, no pay na bagong batas o na panukalan ni Sandro Marcos para daw po palitawin ito si Senator Bato. Bato, oo. O, ang sa akin kasi, haka-haka lang nila yon. Sa totoo ba naniniwala kayo na dahil lang sa sweldo, kung totoong umiiwas si Bato, kung totoo, which is not true, no? Pero kung totoong sumiiwas siya, palagay nyo ba sa liit ng sweldo sa Senado, lilitaw siya dahil lang dun sa 200,000 mahigit na sweldo? Maliit naman yan para sa mga senador. Di ba? Eh, kumbaga, real talk lang tayo. Kung totoong magtatago ka, maaakit ka ba ng 200,000? Hindi naman. Di ba? Oo, si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas at ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Hindi po pagtataguyod. In fact, pagtataguyod. Iba ang pagtatago sa pagtataguyod. Attorney Senator Jimmy Bondo. Maraming salamat po, Ka-Astra. Pasensya na po kayo at ako'y hindi naman aware na ako'y magsasalita ngayon. Pero mas gusto ko yun. Mas gusto ko po kuminsan nagsasalita ng hindi handa para puso sa puso po tayo nag-uusap. So wag po kayo mag-alala, mabilis lang to, siguro mga 3 hours lang ako magsasalita. Ako po, at kasama po ng aking co-accused na si Atty. Bong Vittorion, ay nandito para makiisa po sa 44th anniversary natin. Sa una pong tingin, yung number 44 na parang hindi maganda mga nakakabit na alaala dyan. Ano naisip nyo sa 44? Oh, di syempre, lahat naman po tayo na unang naaalala sa number 44 ay yung January 15, 2015. January 25 yata yan. Na massacre ng ating mga kapulisan, no? So, hindi maganda. May mga Chinese ba dito? Or may alam sa Chinese na belief, yung 44, pangit din. Death yan, double dead yan eh. Hindi nga isang death lang, kundi double dead. So, hindi maganda yung unang tingin. Unang tingin. Parang kami po, sa unang tingin, para kaming natalo sa eleksyon. Sa unang tingin. Pero sa pangalawang tingin, nanalo po kami. Yung 44, sa pangalawa pong tingin, una, simulan natin sa biblical significance, kung inyong mamarapatin. Si Jesus po is the fulfillment of the promise of Abraham, no? And he was 44th sa generation ni Abraham. Also, yung 44 po, nakikinig po ba kayo? Baka inaantok na kayo sa akin. Kasi, pasensya na, talagang galing lang po sa puso lahat ito.
Meron po akong favorite na Bible verse, no, yung Mark 10:44. Sabi, anyone who wants to be first must be a slave to all. Tsaka sa numerology po, yung 44, ang ibig sabihin po niyan kasi, may mga nagno-numerology kasi. Yung numerology po, ang 44 is building. No, master builder ang ibig sabihin niyan. Through strategic planning and growth. At huli po ang pampaantok sa inyo, noong 44 BC ay pinatay si Julius Caesar. At doon po nagbago ang politika. Wala po tayong gustong patayin, ha? Sinasabi ko lang po, pinatay po noong 44 BC ang isang leader at doon po nagsimula ang Roman Empire. Yan ang mga significance ng number 44. Pero yung mga kahulugan na yan, sa totoo po, wala namang bisa yan kung hindi natin lalagyan ng sarili nating kahulugan. Those are just coincidences in my opinion. Ang number 44, ang pinipili kong simbolismo niyan ay growth. Kaya po ang sasabihin ko sa PDP ngayon is very specific. Habang I have your attention, and this is with the permission of Secretary Cusi, matagal na po akong nangungulit sa isang salita para sa PDP. Isang salita lang po na sana maalala ninyo. We have to focus on growth. Ang 44 po ay tungkol sa growth. Master builder, fulfillment of promise. Ang PDP po, ang nag-iisang partido na pwedeng ipagmalaki na presidente, ang chairman natin, ay ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte. Meron pa bang partido na makakapagsabi na miyembro nila o leader nila si Pangulong Duterte? Wala po. Wala po. Tayo lang po ang dinudumog ang ating mga chat box araw-araw. Sir Jimmy, paano po ba mag-member sa PDP? Paano kami sasali? Ang mga ibang partido po ay nagpo-focus na sa AI. Ang kulit-kulit ko na, pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko sa kakulitan ko. Naka-AI na po sila sa recruitment, naka-AI na sila sa mga BMS, pati sa oath-taking. Naniniwala po ako na sa isang iglap po, pag pinagmalaki ng PDP, pag in-announce natin na pwede na ho kayong mag-member sa PDP online, sa isang linggo po, 1 milyon ang miyembro natin. Naniniwala po ako. Yung ibang partido po, pag nag-announce na online na kami, palagay ko po lalangawin yan. Dahil sa totoo po, ang Pilipino ngayon, lumuluhod na maging kadikit lang kahit papano si Pangulong Duterte. Pumupunta sa Hague, ayan na yung pader, kaganon na lang, aakyatin na lang yung elevator, hindi pa pumahawakan ng dating Pangulo. Kami, 2 araw kami nakatunganga, sana pagbigyan kami. Pero alas and alak, hindi po talaga tayo pwedeng pumasok doon. Even as legal counsel, hindi pa rin kailangan accredited lawyer ka. Kaya po ang Pilipino, madikit lang po ng konti sa nakakayak yung sa ginawa ni Duterte para sa bayan. Madikit ka lang doon sa majesty and brilliance of that golden history or golden part of our history. Kaya po ito po ang aking uling panawagan sa PDP. 44 is the number of growth. It is the fulfillment of promise. It is the change of politics. And the only way we can change is not to attract voters by 2028, but to attract voters now, to attract members now. And we have to be progressive. Tayo po, mag-AI na tayo. Gastosan natin kahit tayo dumukot barya-barya, kahit papiso-piso lang po. Pumunta na po tayo sa AI, nagre-recruit. Pag nag-sign up, yung AI ang magbe-verify ng kanyang identity. Totoong tao ba to? Lisensya, address, mobile number, email. Pag alam niya ng totoo, sige mag-BMS ka na, online. Kahit po kami mga abogado, MCLE, Mandatory Continuing Legal Education, online na. Mawala ka sa frame, mamamatay. Pwede naman. Ang tanong ng iba, and again, I warned you, no, this is a very specific speech. Ang tanong ng iba, paano natin magkakaroon ng physical contact? Abay sa oath-taking. Tapos po ng BMS online, tapos ng verification online,
tawagin nyo, hindi yung padose-dosena. Pag 10,000 na sila, mag-oath taking tayo sa Philippine Arena. At bigla pong sa isang buwan, palagay ko po, milyon-milyon ang magiging PDP member na bago. Dahil tandaan nyo po, ang totoong ibig sabihin ng PDP ay Pangulong Duterte panghabang buhay. Gagawin ko sana, Pangulong Duterte forever. Pero medyo mali kasi yung letter P doon. Kaya, Pangulong Duterte panghabang buhay. Mabuhay ang PDP!